Kumusta at maligayang pagdating sa pagbubunyag ng pahayag? Sana ay pinapanood at pinag-aaralan mo ang mga revelasyon sa iyong paglalakbay. Pero kung bago ka pa lang, irerekomenda ko na sigurong bumalik ka at simulan ang ilan sa mga nauna dahil malalim ang sakop nito. Kita mo, lumago ka na ngayon sa pag-unawa kung sino ang kinakausap ng mga ebanghelyo. Nauunawaan mo na ang katapusan ng mga araw ay hindi 7 taon, kundi 14 na taon at ang isang bahaging tinatawag sa itaas ay kinakatawan ng 50 araw. Dahil diyan, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang isang bagay na napakalalim. Alam mo, lahat tayo ay nasabihan na ang 12 apostol at ilang disipulo lamang ang sumunod kay Jesus. Tingnan natin ang mababasa natin dito sa 1 Corinto, Kabanata 15. At tandaan, kung hindi ko babanggitin ang kabanata, tumingin ka lang sa kanan at makikita mo kung anong kabanata ako kabilang. Ngunit ang bahagsa natin ay hindi sabang ang daganap sa AS nung panahon ni Kristo, kundi ipapakita ko sa iyo kung paano nangyari ito sa ganitong paraan noong panahon ni Kristo, ngunit sa mga huling araw, inihahayag nito ito na binabaligtad. At pinagtitibay din nito ang isa pang bagay tungkol sa ani ng Panginoon, isang partikular na ani. Nga, sige, isang ani na lang. Panoorin ito. Narito sa unang Korinto 15 simula sa talata 4, sinasabi, at siya'y inilibing, at siya'y muling nabuhay ng 3 araw, ayon sa mga kasulatan. Ngayon tingnan mo kung sino ang nakilala niya. At yon, siya ay nakita ni Caiphas pagkatapos ay ng 12. Aling those? Hindi ang mga apostol. Kinakatawan nito ang 12 tribo. Sabi nila, 12 lang daw ito. Mga 12 lang iyon at yun lang. Sa katotohanan, ang unang grupo na nakilala niya ay ang 12. At alam mo ba kung sino ang kinakatawan ng 12 na ito? Ang grupo ni Mateo. Sige, ngayon panoorin mo ito. Kasunod, nagpakita siya sa mahigit 500 kapatid ng sabay-sabay na karamihay buhay pa hanggang ngayon. Pero may ilan na natutulog. May isa piping grupo ni na Flaledam, may kinakatawan ng grupo ni Mark. Ito ay mga disipulo, mga tagasunod ni Kristo. Ilan ay namatay sa kaniyang ministeryo pero karamihan ay buhay pa. Pagkatapos, nagpakita siya kay Santiago at sa lahat ng apostol. Ang mga apostol at ang 12 rito ay magkaibang grupo. Ito ang 12 apostol. Tandaan Kristo, kahit sa pahayag, mayroong 24 na matatanda. Ito ang 12 apostol at ang mga pinuno ng 12 tribo. Mayroon ding mga grupong ito noong narito pa si Kristo. Ang grupo ni Santiago kasama ang lahat ng apostol ay kumakatawan sa ebanghelyo ni Juan. Sabi rin nito, at sa huli, siya'y napakita rin sa akin tulad ng isang ipinanganak nang wala sa panahon. Ngayon syempre, ito ay si Pablo, ngunit ito ay isang representasyon ng ebanghelyo ni Lucas. Wala rin roon si Luke at mas huli na ang lahat. Ito na si Pablo na nagsasabing siya ay parang isang ipinanganak sa hindi tamang panahon na parang isang kapanganakang wala sa panahon. Kaya sino ang nakilala niya? Nauna siyang nagpakita sa grupo ni Mateo. Kaya sa ulat ng pagkabuhay, ang utos sa kanila ay ibang-iba sa utos na ibinigay niya para sa mga alagad. Sa katapusan ng kwento ng muling pagkabuhay ni Marcos, makikita mong ibang-iba ang komisyon. Pagkatapos ay pupunta ka sa komisyon ni Juan at sa komisyon ni Juan ay kung saan talaga nagsisimula ang 50 araw. Kita mo sa Mateo, hindi ito ang simula ng 50 araw. Sa Marcos, hindi tinutukoy ang memento araw. Pero sa Juan, nagsisimula ang bilang. Sabi ni Jesus kay Maria Magdalena, "Huwag mo akong hawakan dahil hindi pa ako nakakaakyat sa Ama." Tapos babalik siya, di ba? Nang araw ding iyon, kinagabihan, bumalik siya at hiningaan at pinahiran ng langis ang mga apostol. At pagkatapos ay aalis siya at babalik din siya. 8 araw ang lumipas, ito ang unang 8 araw ng 50 araw na pagbibilang. Ano ang mangyayari sa ika-8 araw na iyon? Sinisimulan niya ang 40 araw na pagbibilang sa pakikipagpulong sa grupo ni Lucas na siyang simula ng pagbibilang ng Panginoon. Ang propetikong larawang ito na ayon kay Pablo ay ipinanganak ng wala sa panahon ay kaugnay ng mga nalabi bago ang tribulasyon upang maglingkod sa Panginoon sa kawakasan. At tingnan ng mga tagubilin, ang atas na ibinigay niya sa kanila ay ibang-iba sa kay Mateo, ibang-iba sa kay Marcos, at ibang-iba sa kay Juan.
Ang grupong ito ay lalabas at sinasabi nito na sila ang magsisimula sa Jerusalem at ang mga ito ang kaniyang mga saksi. Ito ay apat na magkakaibang grupo tulad ng nakita mo sa unang Korinto 15, apat na magkakaibang grupo yon. Mateo, Marcos, Juan at saka si Lucas. Kaya mula kay John, sinimulan natin ang 50 araw. Sa Lucas, nasa 40 araw na tayo ngayon. Sa Gawa 1, narating natin ang dulo ng 40 araw. Sinabing malapit na nilang matanggap ang Espiritu Santo. Kaya naging 47 dahil ang ika-8 araw ang simula ng 40 araw. 3 araw na lang ang natitira, kaya wala nang gaanong araw. Kung gayon, hindi nagtagal. Dinadala sila nito sa mga Gawa Kabanata 2 at ang panahon ng Pentecostes ay ganap nang dumating. Kaya ano ang ibig sabihin nito? Panoorin ito. Kung pupunta tayo sa Levitico Kabanata 23, makikita mo ang katotohanan ng pagbibilang ng kapistahan ng mga linggo pagkatapos ay mapupunta sa Pentecostes. Okay? Sinasabi nito, at bibilang kayo sa inyo mula sa kinabukasan pagkatapos ng Sabat, mula sa araw na inyong dalhin ang bigkis na handog na inalog, 7 Sabat na magiging ganap, hanggang sa kinabukasan pagkatapos ng ika-7 Sabat ay bibilang kayo ng 50 araw. Alam mo ba na ang ibig sabihin ng salitang ito para sa bilang na 50 araw ay bilang? Kita mo? Kailan ka makakakuha ng puntos o marka? 50 araw, hindi nito sinasabi sa iyo na ika-50 araw na. Sinasabi nito sa iyo na magdagdag ka pa ng 50 araw. Makikita mo pa nga ito sa pamamagitan ng mga paglalarawan. Kung pupunta tayo sa Paskua, sinasabi sa atin na ika-14 na araw, ang unang araw ng tinapay na walang lebadura ay ika-15 araw o isang piging ng mga trumpeta ang unang araw. Ngunit tingnan mo kung ano ang mangyayari kapag dumating ka sa kapistahan ng mga linggo. Hindi sinasabing ika-50 araw, ang sabi, kung gayon bibilang ka ba ng 50 araw? Ngunit sinabihan tayo ng simbahan na ang Pentecostes ay ang kapistahan ng mga linggo. Kaya ang mga Hudyo ay bumilang mula rito mismo, sige, at bumilang sila sa pamamagitan ng pagbilang ng 7 linggo, kaya 49 na araw. At pagkatapos ito ang ika-50 at tinatawag nila itong kapistahan ng mga linggo. Kaya ang simbahang Kristiyano, ang simbahan, tama, tinatawag nila itong Pentecostes. Pero hindi ka dapat managot. 7 Sabat at kung bibilangin bilang mga Sabat sa halip na mga linggo, ay papatak sa ika-8 ng Sivan. Maaaring sabihing maliit lang ang pagitan ng ika-6 at ika-8 at tama ka. Maaaring magtalo ang ilang tao na ika-15 araw na ito at hindi ang ika-8. Okay, muli, nasa ganitong saklaw tayo pero hindi ito Pentecostes. Ito ang kapistahan ng mga linggo pero hindi Pentecostes. Kailangang magbilang ng isa pang 50 araw, alam mo o hindi ng isa pang 50 araw, ngunit dapat magbilang ng 7 linggo pagkatapos ng 7 Sabat. At pagkatapos ay umaabot sa ika-50 araw na karaniwang nasa kalagitnaan hanggang sa huling bahagi ng Hulyo at paminsan-minsan ay sa mga unang bahagi ng Agosto. Kaya hayaan mong patunayan ko ito sa iyo. Panoorin ang mangyayari sa Exodo Kabanata 9 nang sila ay tatakas na. Noong mismong panahon ng Paskua, may granizo na nagmula mismo sa mga salot at sinira nito ang sebada. Bakit? Dahil ang sebada ay malapit ng anihin. Ngunit ano ang nangyari sa trigo? Hindi pa naaani ang trigo dahil hindi pa ito tumutubo. Ibig sabihin, hindi ka maaaring magsimulang magbilang ng 7 Sabat hanggang sa kapistahan ng mga linggo mula rito mismo. Okay, dahil ito ang simula ng sebada, hindi ang simula ng trigo. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang ibig kong sabihin. Sa Deuteronomio Kabanata 16, sinasabi sa talata 7 linggo, napansin mo bang hindi na Sabat ngayon? 7 linggo ang bibilangin mo, iyan ang bilang na yan para sa iyo. Simulan mong bilangin ang 7 linggo mula sa oras na simulan mong gamitin ang karit sa mga trigo. Ngayon, ano ang kinakatawan ng mais na ito? Mukhang isa lamang itong uri ng butil. Ngunit ang kapistahan ng mga linggo ay bilang ng ano? Sa Exodo 34, talata 22, sinasabi, iyong ipangingilin ang kapistahan ng mga linggo ng mga unang bunga ng pag-aani ng trigo.
Kaya ang mga unang bunga ng pag-ani ng trigo ay ang simula ng paglalagay mo ng karit sa trigo. Kita mo, kapag sinimulan mong gamitin ang karit para anihin ang trigo, iyon ang unang bunga ng trigo. Kita mo, kaya hindi ka nagbibilang. 7 linggo bilang 7 sabat. 7 sabat na. And mo sa katapusan ng 7 sabat, bilangin mo ang 50 araw na katumbas ng 7 linggo. At ang ika-50 araw ay ang katapusan ng inyong pag-aani ng trigo at pagkatapos ay ang simula ng mga ubas. Panoorin ito. Kaya saan ka mapupunta? Narito ang mga Hudyo kung saan nila ito binibilang, tama ba? Nagbibilang sila ng 7 linggo at dito mismo sila nakarating sa kapistahan ng mga linggo. Ang sabi ko, dapat kang magbilang ng 7 sabat at dadalhin ka nito sa kapistahan ng mga linggo na ano? Mula rito mismo nariyan ang inyong ika-7 sabat. Ibig sabihin, mula rito mismo magsisimula ka ng magbilang ng 50 araw. Ano iyon? 7 linggo. Okay, hindi na sabat ngayon, mga linggo na. Ito ay diretsong 49 na araw, 7 beses 7. At pagkatapos ay mayroon kang ika-50 araw. Kapag ginawa mo yan, palagi mong sisimulan ang pag-aani ng trigo sa bandang huling bahagi ng Mayo hanggang unang bahagi ng Hunyo, depende sa taon. At sa pangkalahatan ay nagtatapos ito sa kalagitnaan ng Hulyo hanggang sa mga unang bahagi ng Agosto. Sa ika-28 ng Tammuz ay ang katapusan ng iyong 7 linggo at ang ika-50 araw. Ano ang nangyayari sa huling bahagi ng Hulyo hanggang unang bahagi ng Agosto? Ang simula ng pag-aani ng ubas. Kaya hayaan mong ipakita ko muna ito sa iyo gamit ang trigo. Sinasabi nito sa atin na trigo, panoorin ito. Nakasaad doon ng trigo sa taglamig na siyang trigo na pinag-uusapan natin. Karaniwang inaani sa tag-araw, di ba? Karaniwan mula Hunyo hanggang Agosto. Kita mo, sa ilang mga lugar, maaari itong magsimula sa huling bahagi ng Mayo. Bueno, ito mismo ang sinasabi namin, hindi ba? Dito sa 2026, nasa huling bahagi ng Mayo, pero kadalasan ay nasa unang bahagi ng Hunyo. Kailan ano? Kapag ay ang karit ay maaring gamitin sa pag-aani ng trigo, upang ito ang simula ng mga unang bunga ng kapistahan ng mga linggo ng pag-aani ng trigo. Kaya oo, 7 sabat na, oo, nasa tamang lugar ang mga yon, pero hindi sa simbahan. Kung saan ang Pentecostes ay may karagdagang 50 araw. At paano natin ito lubos na nalalaman? Kailan handa ang ubas? Panoorin ito. Okay, ang mga ubas, ang pag-aani ng ubas ay nagsisimula sa huling bahagi ng Agosto hanggang unang bahagi ng Oktubre. Sa ilang mga lugar, sasabihin pa nga nito sa iyo, kita mo, magsisimula pa nga sa Hulyo, kaya maaring huli ng Hulyo hanggang unang bahagi ng Agosto. Bueno, saan nga ba tayo napunta sa katapusan ng 7 linggo hanggang ika-50 araw? Natapos namin ang kalagitnaan ng Hulyo ngayong taon, pero kadalasan ay huling bahagi ng Hulyo hanggang sa mga unang bahagi ng Agosto. Katapusan na ba ng ano? Ito ang katapusan ng pag-aani ng trigo. Nagsisimula ito sa mga unang bunga ng kapistahan ng mga linggo ng pag-aani ng trigo. Kapag inilapat na rito ang karit, kapag natapos na ang pag-aani ng mga panirang damo sa bandang ika-28 ng Tammuz, huling bahagi ng Hulyo hanggang sa mga unang bahagi ng Agosto, saka na panahon ng pag-aani ng ubas. At bakit mahalaga ito? Dahil sa mga gawa kabanata 2 noong Pentecostes, ito ay tinatawag na bagong alak. Sila ay inakusahan ng pagiging lasing sa bagong alak. Kita mo, ano na ngayon ang kaugnayan nito sa atin? Ngayon na nakikita mo na ang larawang ito, ang misteryong ito, kung paano ito naganap. Sa iba't ibang grupo, si Mateo, tapos si Marcos, tapos si Juan, at saka ang grupo ni Lucas. Paano ito nangyayari sa kabaligtaran? Aba, ano sana ang magiging kalalabasan nito? 7 beses 7 para sa Sabat, 7 Sabat na lilipas, at pagkatapos ay 50 araw. Paano ito magaganap sa huling araw? Panoorin ito. Ang bagong tribo, isa na ipinanganak ng wala sa takdang panahon. Gaya ng ang maagang panganganak ay representasyon ng pre-trib. Kung gayon, ano ang mayroon ka? Magsisimula ang 50 araw ng mga apostol. Pagkatapos, makikita ang 7 taon ng mga tatak sa grupo ni Marcos tulad ng ating itinuturo. Kasunod nito ang 7 taon ng mga trompeta.
Sa huli, ang 7 beses na 7 at ang kasunod na 50 araw ay katumbas ng 50 araw at 14 na taon. At kapag natapos na ang 7 at 7 taon na iyon, hulaan mo kung ano iyon. Katapusan na ng 49 na taon. Ang huling 27 ay ang huling 27 ng 49 na taon sa bilang ng taon hanggang sa huling jubileo.